Tuloy na po ang Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas matapos po itong ipagpaliban ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kaugnay po nito, kausapin po natin si Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Kong Benny. Hi, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa. Nako, unahin ko po muna, Kong Benny, ilang araw na po tayong inuulan. Bumaha rin. Kamusta po ang inyong distrito? Binaha po kami rito sapagkat yung dalawang tributary ng ilog, yung Pasig River and San Juan River, dumadaan sa akin distrito. Kaya noong isang araw, ako ay nag-inspect sa lahat ng barangay. Wala pang baha. Sapagkat maganda naman ang pagkagawa namin dito ng mga drainage namin. Ngayon, binaha kami sapagkat talagang bumuhos ang ulan na ilang oras, no? Kaya binaha kami. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Gatchalian na kaagad, no, responde nung ako'y tumawag at nagpadala kagad dito ng mga food packs. Pero kami more than 3,000 families na binibigyan namin. Mabuti naman kung gano'n. Sana naman po, gumanda-ganda na po ang panahon. Pero, Kong Benny, may bagyo din sa loob ng Senado. Pero nasa Day 17 na po tayo, si Vice President Sara Duterte is yet to be seen inside the Senate. So ano ang masasabi po ninyo dito? Gaano po ba talaga kahalaga na magpakita po ang Vice President sa kanyang mismong impeachment trial? Alam mo, pag merong basketball game, for example, at hindi nag-appear yung kalaban, default yan, panalo yung naiwan, di ba? I mean, ayaw naman nating ma-default ang ating Vice President. Kaya sabi ko, magpakita ka na. Sapagkat kahit ang langit medyo nagtatampo na yata, binabaha na tayo dito. So ang kahilingan ko sa ating Vice President, magpakita na siya at ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Sagutin niya lahat ng mga katanungan. At siya, alam mo, nakakaawa na po yung mga staff niya sumasagot para sa kanya. At yung mga abogado niya, nagdidepends po sa kanya, para kung talagang hindi siya dapat ma-impeach, ay paliwanag po niya. O siya sumagot lahat ng mga bagay. At malalaman po ng taong bayan kung anong kasagutan niya. Day 17 na po tayo bukas, Kong. Pero sa inyo pong pagsubaybay dito sa sinasagawang pagdidig, sa sinasagawang impeachment trial, ano po ang inyong basa? Ano na po ba ang magiging, kasi sabi nyo kasi, baka guilty na ito. Enough na ba yung 17 days na? Actually, the prosecution team, magaling po sila at palagay ko they have already achieved the goal of really convicting the Vice President to be impeached, no? At sabi ko dapat tapusin na ito sapagkat naipaliwanag na. Alam niyo naman, yung panahon ni dating Corona, Supreme Court Justice Corona, isa lang ang pinag-usapan dyan. SALN lang hindi pa tumagal na isang buwan yan. He was impeached. Ito, pinag-uusapan po dito yung threat, yung pananakot, yung kanyang confidential fund na wala naman pwedeng isagot dyan tapos bubuksan pa yung hindi nabuksan na mga SALN, pag-uusapan pa yan. Kaya I think it's almost over. At siguro ang gagawin na lang dapat magapin ng ating Vice President to perhaps redeem herself. Eka nga. Kong Benny, kahapon, isa sa pinakamalaki po na pinag-usapan o naging resulta nitong isinagawang trial, yung naging pahayag ni Special Disbursement Officer Gina Acosta na sinabi niya, yung mga pera ay nare-release dito kay Colonel Lachica. Gaano kalaki ang epekto nito sa depensa? Malaki po, inamin na po ni Gina Acosta bilang isang SDO, no? Siya po talaga ang opisyal na Special Disbursement Officer. Inamin na niya na ang utos nanggaling sa Vice President. Inamin na po niya yan Pero
Ang utos po ay ibigay ang pera kay Colonel La Chica na hindi po organic na opisyal ng Office of the Vice President. Samantalang dapat ang mag-disperse po niyan ay si SDO Gina Acosta. Bakit ibinigay kila Chica? Bakit sinabi ng Vice President dapat sila Chica mag-disperse dyan? Pangalawa, nasan po ang listahan? Saan ang resibo? O sapagkat sa akin po, kung hindi mai-produce kung sino si Piatos, kung sino si Andy Lim, ghost people yan, mga multo po yan, walang maipaliwanag yan sa mga bagay na yan. Pero Kong, hindi lamang po si VP Sara, no, yung hindi naman nagpapakita dito sa Senate impeachment trial, pero marami rin po tayo mga senador na missing in action din, absent din po sa impeachment trial. Gaano po ba kahalaga na dapat nandun sila mismo sa kwartong iyon? Ewan ko, alam mo na mahalaga, andun sila para marinig po nila lahat ng mga ebidensya. And I am hoping that they will appreciate the evidence given, no. They will not only be beholden to a politician or politics-wise ang kanilang decision. It must be because of the evidence presented. Yun lang po nga sa akin Dapat present po sila. Bakit sila wala? Yun ang tanong ko. Bakit sila nawawala? Samantalang napakahalaga, dapat nandun sila because that is the mandate given to the Senate actually. So, day 17, ano po ba ang inyo pong ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kaarangkada, sa ating pong mga kababayan? Paano nga ba ito susubaybayan? Yung iba kasi medyo bumibitaw na, ang tagal-tagal naman pala nitong impeachment trial na ito, ang tagal ng pangyayari. Paano ito susubaybayan? Ang mensahe ko po, unang-una, sana po ang ating Vice President makapirna sapagkat napakilaki na po na nagagastos ng bayan tungkol dito. Yan po pera ng taong bayan. Maraya po dapat gawin ang Senado at ang House, no? Na dapat na i-approve namin mga batas. Gayon din po ang flood control problem natin na hindi pa na pag-uusapan po yan. Napakarami po. Kaya nga po pinapakiusap ko, sana tudukan na po natin ito. At hinihiling ko sa ating kababayan, wag ko kayong mag-alala. Palagay ko hindi na aabot ang Disyembre yan. At wag po na kayong mag-alala, wag kayong mapagod. Patuloy lang po kayong makita at malaman at talaga namang panoorin niyo pa kung ano maaari mangyari in the future. Ayun. Kung Benny, konting pihit lamang ako, no? Panghuling katanungan na lamang po. Yung pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, I'm sure nabalitaan niyo po ba iyan? Ano po ang inyong reaksyon dito at any action from the Congress? Nako, mukhang natutulot na tayo sa Amerika na ultimong mga estudyante gumagamit na ng baril laban sa kapwa estudyante. Nakakalungkot naman po na nangyari po yan sa Zamboanga. I hope that the Philippine National Police will never leave any stone unturned upang talagang imbestigahan po ang pangyayari yan. No? At palagay ko, unang-una, kinakailangan na rin pong repasuhin natin ang batas tungkol sa juvenile law na tinatawag po natin as far as juvenile court is concerned. Meron na po akong pinal na bill na dapat babaan na po natin yung penalty. Dapat meron ng penalty. Dapat meron ng criminal penalty ang kahit na mga bata na minor de edad na gumawa ng ganyang klaseng krimen. At dapat hindi lamang sila, kundi kung sila yung minor de edad, dapat ang mga magulang should also be accountable to that. No? Nalulungkot po tayo nangyari po ito and hopefully sana po matigil na po ito at malaman po ng ating mga law enforcement agencies kung ano po talaga ibig sabihin yan. Alright. Maraming salamat po, Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. Magandang gabi po sa inyo, sir. Salamat po. Thank you.